Good morning everyone! So welcome to another episode of Business Hour Magnegosyo Tayo. So I hope everyone is safe, lalong-lalo na at kakatapos lang ng bagyo sa atin, yung bagyong Christine. So I hope na lahat ng Bicolano ay safe ngayon. So in behalf of Madam Jamie Florence Estrada Ribaya, I am your host, Stephanie De Leon, the technical writer of Local Economic Development and Investment Promotion Office. So this program is also brought to you by the provincial government of Albay, headed by the acting governor of Bibi Glenda Ong Bonggao, and this program is also held and supported by the Albay Provincial Information Office, headed by Madam Attorney Marilu Duca Castillo. And again, this program is also headed by Madam Jamie Florence Estrada Ribaya. So this program, Business Hour Magnegosyo Tayo, is ginawa namin or ginawa ng LEDIPO because we want to inspire all Albayanos na magbukas ng kanilang business here in Albay, because we want this province of Albay to be the entrepreneurial home of excellence, because we want na itong province of Albay ay maging investment area na not just this area na mas preferred investment area, not just in this region but national and international. So para mas malaman natin kung ano ba yung in-offer ng LEDIPO Business Hour Magnegosyo Tayo, panoorin natin itong vision, mission, and mandates. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. LEDIPO Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. LEDIPO Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Welcome back again to LEDIPO Business Hour Magnegosyo Tayo. So ngayon, ipapakilala ko na sa inyo ang bago nating business owner na magbibigay sa atin ng inspirasyon. So this is the 78th episode of Business Hour Magnegosyo Tayo. So ang kasama natin is si Sir Junny Magalion, ang may-ari ng Junny Pioneer Events Organizing Services. So, good morning po, sir. Good morning, madam. Good morning po. Have a great day. So, ngayon, simulan po natin kung paano nagsimula itong business niyo po. So, kwentuhan niyo po kami sa... Supposed to be ang Junny Pioneer Events. Nag-start siya, not just event. Okay. Nag-start muna siya noong ano pa lang ako, since pakagraduate ko sa high school. Since pakagraduate pa ng high school, nag-take ako ng vocational about beauty culture. So yung beauty culture, yung makeup, then about sa hair. And then about sa hair naman, hindi lang about sa hair, sa nails, spa, parang gano'n nangyari. So ngayon, since napag-aralan ko siya yung sa ano ko, sa
vocational course na tinake ko. Then, doon ako nag-start muna naging nail artist. Naging nail artist. Nail artist muna Wow, ako okay. before itong event na to. Then, after nail artist ako, mga ilang months, nag-try ako sa parlor. Pumasok ko sa parlor. Then, after, home service na ako sa mga yung mga friends ko. Nagpapa-nail art kasi that time kasi, kumbaga, uso pa yung mga nail art, Nail design art. lang. Pero ngayon kasi iba na. And after that, so, parang medyo, siya, nakakapagod. Kasi maghapon kang nakayuko, yung mo likod, medyo na. And then, ginawa ko naman, parang sabi ko, para iba naman siguro, gawin ko naman yung talent ko nung time, nung elementary and high school. So, naging, na ako, pagkatapos ko nung sa nail art, naging dance instructor na ako. Oh, wow. So, after that, naging na ako sa school, kumbaga, by Daraga, and Kamalig, and other school na kung saan-saan ang school na Naging dance kinuha ka ng instructor ng ballroom, Ay, wow. cheer dance, and modern dance, Okay. folk dance. Doon nag-start. Since yung parang napapagod ka na, laging pawis, so parang masakit na sa katawan. So, anong nangyari? Binalik ko yung Yung passion naman. yung makeup naman. Yung makeup, okay. Pumunta ako sa makeup, then nag-start naman ako sa makeup. Then, yun na. Sige pa rin, kahit saan ka ng school, pag may mga kinukuha ka ng makeup, kukunin ka ng talent scout nila, ikaw na ang nila, kumbaga, ikaw na yung nila, handler. And after that, hanggang doon na nag-start ang Junipainar events, bago yun, kumbaga, nandoon yung makeup. And then, may isang pageant sa amin sa Kamalig. So, siya, Lakan and Mutya. And then after noon, handler ako, may candidate akong dalawa. So, ang ginawa ko, sabi ko, itaray ko kaya mag-design Ng damit. ng damit. Okay. Nag-design ako, kasi ang hawak ko ng same lalaki, para sa lalaki. Okay. Then yung hawak ko ng same lalaki, ang kailangan kasi namin noon that time is barong. So, kailangan mong mag-design ng barong na, kumbaga, modern barong. After noon, yun na yung pageant night na. Then, dito yun mag-i-start yung Fine Art Collection. Okay. Ay, kailan po yun na nag-start yung gumawa kayo ng barong? Ang Fine Art Collection, nag-start na siya noong, noong 2018. 2018, okay. doon Ilang nangyari years yung pa lang. doon na yung nangyari 7 yung, years. yes, doon na nangyari yung Fine Art Collection. Kasi nung that time na, nung pageant, in-award sa akin yung Best Designer, tapos Best in Barong. Yung kumbaga, yung dalawang candidate ko, yung isang nakuha niya, Best in Barong, ay Modern Barong, at yung isa is Best Designer. Best designer. Doon nag-start ang story ng Fine Art Collection. Okay. Na parang naging, motivation mo na yun. Yes. Since doon nag-start ang Fine Art Collection, then, kumbaga, nag-roll na. So, doon naman tayo sa part na yung friend ko kinasal. So, parang challenge, syempre, naging kumbaga, dapat i-design mo siya ng wedding Madami, gown, oo. tapos yung mga bridesmaids. and yung mga bridesmaids. Oo. And yung nangyari naman, 2019, doon ako nag-first na all entourage in wedding. So, Ako bali, yung wardrobe. 2018, yun lang yung barong. Tapos after a Yes. year, doon na po kayo nag-start. Doon na nag-start yung sa Yung madami na. mga damit na. Then Okay. after nung sa 2019, doon ako nag-start nung damit sa mga weddings, sa bikes, doon na nag-start. Then after noon, doon kasi nag-start yung Fine Art Collection. Then after nung Fine Art Collection, parang na-sink in sa isip ko na sabi ko, why? Sabi ko, dagdagan ko naman. So, pag dinagdagan ko kasi siya is, nandoon na yung Junipainar. It means, Junipainar is hair and makeup siya. And Fine Art Collection, it means, doon yung mga gowns, mga iba-ibang collection. And ngayon, doon na nabuo yung Junipainar Fine Events Arts. Organizing Services. Okay. Kumbaga, minurge ko na yung tatlo kasi, kumbaga, may mga friends na ako na kinuha na mga na suppliers. So, kumbaga, nabuo na siya. And after noon, habang nabubuo siya paunti-unti, kumbaga may mga friends na ako na mga pageant, sumasali sa mga pageant. So, ang ginagawa nila, kumbaga nagpapabihis sila. And Tapos, through ikaw na international
Mga pageants? Oo, yan. Wow! Nagpapadamit na sila ng design ng baro. Yung kayo nung kay Carlo Malbarosa, yung Mr. Teen World Philippines. Oh, kayo din po ang nag-design po? Yes, yung ginamit niya nung may mga wow. siya sa school, sa mga press conference, doon niya ginagamit yung baro. Bigatin na pala si Sir. Then after nun, doon na nag-start. Since ngayon, yun na. So, lahat ng kailangan, yung cake, invitation, giveaways, overall sa Lahat event, na po nandoon na sa siya. inyo. Doon na nila package kinukuha. na. Yes. Okay. So, bali, ang ino-offer na ni Sir is lahat-lahat na talaga. May mga Yes. Overall gowns, na. yung mga designs din po, Yes. tapos may makeup, nag-makeup pa rin po ba kayo? Yes, Sir? makeup. Lahat na po, kung hahanapin nyo po yung mga gano'n na total package na kay Sir na may makeup, Yes. yung design ng damit, and also yung mga invitation cards, yung cakes na kay Sir na lahat. So parang hindi mo na need maghanap-hanap pa ng iba-ibang Kumbaga, all-in-one. Oo, all-in-one na kay Sir na. So sobrang inspiring ng story ni Sir kasi sabi niya nga, nag-start siya nung high school. Yes, nung high high school na parang nag-start siya sa nails, sa makeups, until na parang yung sa barong na, then after ng barong, na kinuha na nga siya sa weddings, then yun yung naging motivation niya para i-pursue pa lalo yung business niya. Na ngayon is sobrang laki na nga na to the point na nag-design na nga daw po siya ng candidate sa Teen World. Ayan. So, ngayon po, ano po yung mga ino-offer nyo? Aside doon sa mga na-mention nyo po, ano pa po yung mga ino-offer nyo? Ang yung offer ko is yung mga sa school, mga pageant, yung handler sa pageant. Then ngayon, kumbaga sa naman yun ang inaano ko, yung parang sa organizer, once sa pageant. Wow! Kunya sa mga barangay. Opo. Like, kayo nagde-design. Yes, ikaw na yung organize lahat ng kailangan. Kumbaga, there's sign contract na lang. Okay. Kunyari, ikaw na po ang bahala. Kumbaga, magbabayad na lang po kami. Ikaw na overall ang Okay. So, bali po, yung budget po, kunwari, ako yung ng barangay, tapos ito lang yung budget namin, Yes. tapos kayo na po yung bahala Minsan kasi naman ang iba ginagawa. Ang iba may budget, ang iba naman, ako naman ang gagawin ko na, is gagawa ako ng proposal. Yung proposal na ipapasa ko sa barangay. Siyempre, after nun, i-approve muna nila kung kaya sa budget. Then, minsan, sila naman nagbibigay ng budget. Ito lang ang budget namin. So, ako naman yung As mag-a-adjust. kayo na po mag-a-adjust nung Yes. sa ano. Ako So naman usually, mag-a-adjust. mga ilan po yung range po ng ganito? Yung sa mga barangay na pageants, Sa mga barangay kasi, designs? iba-iba kasi ang nila kasi may 50,000, 60, to Tas 70. sa design lang po Depende yan? naman, hindi. Nandoon na kasi yung yung mga tokens, Ay, lahat-lahat decoration. na po. Oo, Wow. kumbaga, mura lang, pero kumbaga doon lang tayo magbibigay sa budget na kaya lang, pero sulit naman. Yun lang naman ang nila. Kumbaga, dapat ikaw na mismo, alam mo na din kung paano mo nababudget yung nila, yung budget, kung ilan lang talaga ang kaya nila. Hindi naman totally na kasi minsan, ang mga barangay council, nag-sponsor naman sila. Na kung kulang po, nagbibigay sila ng sariling bulsa. Pag kunwari mga ganito po sa weddings, di ba usually kayo din po yung nagde-design, yung lahat-lahat na, may cakes and all. Usually mga ganyan po, mga magkano po kaya yung mga price range na Ang price range pa is 180,000. Lahat-lahat na po yun. Yeah, mayroon din doon lahat, pero may overall lahat-lahat, yung 280,000. Kumbaga all in all na din yun. Opo, Kasi kasama tatlo yung kasi gowns. package. Gowns po? 180,000. Opo. Kumbaga meron doon lahat, pero may mga minimum Mga na may bawas. excluded po. Okay po. Doon naman sa 200,000, kumbaga medyo na yon, kumbaga medyo class A na. Then yung pinaka niya naman, sa pinaka-ayaw niya kumbaga nandoon na lahat. Magkano po yun? Yung 280,000. 280,000. Overall na din siya. Paano kapag, kunwari po, may gustong design, ay kunwari, ang theme po talaga sa wedding is green. So, usually po ba, may mga binibigay na kayong susuotin or nag-aisip po talaga sila? Minsan kasi sa package naman, meron na ako. Pipili ka na lang. Depende naman sa client kung ano yung gusto nila. Kumbaga, meron silang gustong design naman. So, ako naman, i-retake yung design na yun. Pero, medyo may charge. Mag-add sila may ng additional na. Yes. Parang may in-offer na po kayo na, eto may ganitong designs. Pero if may gusto kayong, specific talaga is may additional Yes. charges. Pero may marami din siyang ang events kasi namin, may marami din siyang offer na mga freebies. Wow. Marami din kasi siyang freebies na in-offer.
hindi lang yung puro lang ikaw pay sa nababayaran mo lahat. No, kasi mayroong kasama na nagagamitin yun sa wedding, pero free pala siya. Wow. Yun ang ano ko. Okay. Kasi yun din ang kailangan ng client. Hindi lang puro lang lahat babayaran nila. Dapat meron ka rin pa-freebies. Kumbaga may mga pampalubag loob na. Kumbaga lahat tayo gagasta ng pera. Pero dapat lahat yun, kumbaga may discount na mas magaan sa bulsa nila. Ganyan po yung nasa screen natin. Yan yung mga ginawa niyo, sir. Yes. Yan ang ano naman yan yung mga sample. Yes, yan yung yung robe is once na kumuha ka ng package, yan ang robe na mga ganyan. Ganyan Yes, po. automatic. Wow. Meron na po package kayong... siya is free use yan. Wow. Kumbaga hindi siya kasama sa babayaran mo. Libre na din siya. Libre na siya for So use. parang ang idea naman kasi ni sir is hindi lang give lang ng give. So may Yes, i-take din naman yung yes, mga yung customers. client. So give and take sila pareho. Yes. So hindi lang lahat give lang bayar ng lang, give. bayar sila. Ganyan. So At least, bagay. Meron din silang makukuha, hindi lang siguro lang bayad ng client ka lang. Meron din silang Sobrang ganda ng idea ni sir. Again, saan nga po ito located na store niyo po? located at Public Market, Kamalig Albay. Yung Pioneer Collection. Yung Pioneer Pero yung Collection. office naman po, nandun sa Barangay Tinago, Kamalig Albay, Purok 1. Okay. Beside a basketball court. Okay. So, located po ang store ni sir sa public market ng Kamalig Albay, pero yung mismong office nila is sa Tinago, Kamalig Albay. Sa Purok 1. So, dito po, may question lang po ako. Baka sa iba kasi uncomfortable yung question mga ganito. So, nung nag-open po kayo ng business nyo, magkano po yung naging capital nyo? Para at least yung alam naman natin, yung mga nanonood sa atin na gustong mag-start din ng business, alam nila kung gaano kalaki yung i-open nilang pera or magiging capital doon. Ako kasi, since na pag-open ko ng business ko, wala akong kumbaga, wala kang iniraman na kapital, wala kang inutangan. Ang naging ko lang sa business ko, kung bakit siya nag-expand, nangyari siya is kumbaga, once na may nagpa-makeup, may nagpagawa ng kumbaga, doon sa binabayad nila, yun ang ginagamit ko ng pera. Kumbaga, hindi mo talaga mabibase sa kanya, kung ilan ang pinunan ko. Ang sekreto ko lang kasi doon is, yung binabayad sa akin, doon ko kinukuha yung pera na ibibili ko na para ng mga gamit, So, para mag-expand siya. Kasi wala nga akong, kumbaga, wala kang hiniraman ng puhunan. Wala akong yung talagang pera na meron ka talaga. Parang Kasi, wala kang ilalabas na pera. Itong business na to is nakaka-proud kasi, kumbaga yung sa'yo is yung client talaga. Hindi ko masasabing kung may punan ako na sila ang namuhunan sa akin. Tinarabaho ko lang. Okay. Kumbaga ganun ang nangyari. As long as na ngayon, kumbaga pa-expand na siya. Kumbaga lumalaki siya. It because of my clients. Kasi hindi mabubuo siya kung wala sila. yung clients, Kasi yung punan ko sila. Yun ang sekreto ko. Ang punan ko lang naman talaga yung client mo. Kasi that time, syempre, wala yung family mo, hindi ka kayang i-support. Kasi, kumbaga, ako lang talaga, sarili ko lang talaga na i-business ko. Dito na nag-isip ako na mag-business. Kumbaga, in-expand ko lang na gusto ko ng ganito. Parang naisip mo lang gusto mo ngayon kasi bagay naman sa akin, okay naman sa doon lang siya nag-start. So, ngayon, ang nangyari, gusto nyo po. okay ang nangyari ka, I'm so very proud and thankful sa clients ko. Kasi sila ang namuhunan sa akin. Ako lang talaga yung nagtrabaho. Kaya kung tatanungin ako na kung ilan ang pinuhunan, 100% sa client, ang pagod at paghirap ko. Sila ang nagbigay. Sa bagay, yung last naming naging guest po dito, last Monday, sinabi niya din kasi na hindi naman need ng malaking kapital. Yes, di talaga may kasi kailangan. yung sa kanila po, yung kay Tita Riga, ang sabi niya po is kung ano yung mga resources na available, yun lang yung ginamit niya. So wala siyang inabas na kapital. Yan. Kumbaga, binigyan ako ni client ng makeup ako na 1,500 or 1,000. Kinip mo na siya. Si client naman papagawa siya ng damit, bayad niya is 3,000, 4,000. So parang kinip mo naman siya. Ngayon, gagawin mo doon sa pera, ay papagawa ako ng yung kinita ko. Dagdag mo naman ng damit. Kumbaga papagawa ka. Kasi doon na siya nag-expand ng lumalaki na naman. Hanggang may pumapasok sa'yo, mayroon kang gagawin at mayroon kang ilalabas.
So parang yun nga, sabi nila na yung naging puhunan nyo po is yung talent nyo po. Yes, talaga. talent. Yung Number passion, yung one. creativity nyo. So yun na yung pinaka start ng business nyo. So Kasi- yun din yung maganda sa ganitong business na you don't need Yes. na malaking capital. So kung ano lang nga yung available sa inyo, kung may talent kayo, then you can use that as your capital then. Like kung kunwari, mahilig kayo sa mga handicrafts, sa mga DIY, then you can Yes. use that na mga available. Yes. So, para sa inyo po, since nasabi nyo nga po na ang naging puhunan nyo talaga is yung clients nyo. So, gaano ka-importante yung mga reviews, yung feedbacks ng mga clients na para balik-balikan po talaga Kasi sa business, masabi lahat perfect. Mm-mm. Kasi as long as nag-start ka, hindi mo masabing lahat solido. Oh, yes. Lahat perfect, lahat detalyado, lahat nagagawa mo maayos. Mm-mm. No. Kasi, kumbaga, kung hindi ka magkakamali, wala kang hindi mag-work, hindi ka magiging kumbaga, hindi magiging kumbaga, hindi ka magiging matigas. Kung paano mabago yung pagkakamali, gagawin mo siya dapat tama. Okay. Kasi, lahat ng ganitong event, hindi naman lahat perfect. Kumbaga, kailangan mo rin magkamali para matuto ka. So, parang learn from those mistakes. Yes, So, yun ganun. Matututunan mo siya hindi sarili mo, sa clients mo. clients. Kasi meron silang mga feedback na, sir, na hindi Hindi niya mo nagustuhan. yan. It's natural, pero dapat you will accept it. Like Dapat, parang maayos yung criticism na acceptin mo na mayroon kang pagkakamali. Na hindi lang perfect lahat. Para at Kumbaga, least ma-improve nyo din yung mga pakumbaba ka rin lagi sa client. Kasi hindi naman lahat talaga alam mo eh. So Kasi may mga point din na Yes, yung... kasi minsan, so, syempre, medyo smooth ka na, pagod ka na, tapos may ganun pa. Kumbaga, magiging ka rin, pero dapat kalmado ka rin lagi. Kalmado mo siyang iti-take yung mga Yes. criticisms. Kumbaga, may mga pagkakamali, dapat huwag mo nang ipapalata minsan may pagkakamali. So, parang ipakita mo na parang tama. Kasi may right time na dapat mong i-address yun. Yes. Okay. So, dapat kalmado to na natin iti-take yung criticism and then Yes. there's another way para i-address yung problem. So, yun nga, nasabi ni Sir na hindi naman talaga may iwasan na may mga problem talaga sa business. Since ang business ay hindi naman talaga perfecto. So, yun, nabanggit niyo po, Sir, na may mga struggles po kayo. So, ano po, aside from those na mga feedbacks ng customer, ano pa po yung mga struggles or challenges na encounter niyo po all throughout ng business niyo po? Minsan kasi, pag maano mo siya, is yun nga, yung, syempre, ang buunan mo is yung kliyente mo. So, minsan, dumadating yung point and time na minsan, mahina ang business. Syempre, you will pay sa mga rentals. Oo. Syempre, yun ang magiging mo doon, challenges mo doon. Kasi, hindi naman every events made up kinukuha ka. Kasi hindi lang dapat doon ng isang negosyante. Kasi, kumbaga, kailangan mo din isipin yung mga financial na dapat mo, katulad nung magbalik ka sa manahe mo, doon ka kumita ka, and doon sa doon sa rentals ng shop, may mo, rente, magbabayad ka. So, hindi lang lahat doon magiging kumbaga, marami ka rin financial na dapat isip sa Basta di lang kasi laging malakas ang business. Kumbaga dapat prepared tayo doon. Yun lang ang naging kaya, struggles. yes. Kaya nga minsan, so syempre, yung expand na siya, hindi mo na maiwasan hindi ka mangutang. Kasi number one kasi yun. Pero dapat iwasan mo lang talaga siya. So, kasi nga, hindi lalago ang isang negosyo kung lagi kang may utang. Okay. Kasi, kung mas maganda ng sarili mong siya, i-manage mo na lang siya kung paano hindi ka magkaroon ng utang. Pero ngayon, sa lahat ng may mga business, hindi naman sa ko. Kasi lahat naman talaga kailangan ng utang. Kasi walang negosyanteng hindi nangungutang. Walang lalagong negosyante kung walang utang. Number one talaga yan. Yan is one of our tradition talaga na hindi na kayang alisin sa atin, Pilipino. Kasi nga, walang lalago at walang yaman na walang utang. Kasi mga mayaman pa, may mga kilala ko na May mga utang. pa nga. Okay. Kaya, ang ko lang naman, walang namamatay sa utang. Kumbaga, paano ka magiging magpupursige? Sige, okay. Kung wala kang iisipin na babayaran. Kaya baga, ang mga ngayon, ang mga negosyante,
nagsisikap sila. Kasi may kailangan silang Silang bayaran. bayaran. Bawal sa kanila maging tamad. Okay. Yun ang pinaka Yes. motto mo na bawal maging tamad pag negosyante ka. Yes, yun lang maging walang negosyanteng walang utang. Lahat naman kasi nagsisimula sa hiram kasi yun ang sinasabing puhunan. Puhunan. Siyempre, shout out din sa mga nagpapautang. Of course. Yes. Kasi marami silang natutulungan. Oo, madami silang natutulungan ng mga negosyante, ganyan. So, kung hindi dahil sa inyo nagpapautang, di ba hindi na lumago yung mga business? Tama. So, di ba yun yung struggle niyo po, yung rentals, na pag hindi lumalago or walang masyadong customer, so yun yung problem niyo po. So, paano niyo po sinusolve itong problem na to? Itong sinusunod na problem na to is, kumbaga kasi hindi lang sa isang business ka lang pumasok. Kumbaga, minsan, walang rental. Buti na lang may makeup. Wow! Kung wala namang makeup, may rentals. Kumbaga yun ang naging na lang. Kung may magpapagawa ng costume, walang makeup, walang rental, mayroon kang mga costume. Kumbaga yun na lang naging yung mo. Pero minsan kasi, ang mahirap din kasi, lalo yung mga gamit pag hindi nakakabalik. Marami kasi na minsan may mga nakakabalik yung mga gamit. gowns niyo po, gano'n. Ano Kumbaga, po? kumbaga isa yun sa maging malulugi ka kasi once na hinanap yun na gustong i-rent, wala kang may papakita. Ay, oo, kasi mawala, it's lost. Yun. So, anong ginagawa niyo po pag gano'n na hindi na po nababalik yung mga gamit? Minsan ipapost mo siya, pero ang post mo dapat, yung maayos, yung na kumbaga, hindi pang-atake talaga sa mga... yes, kung sino man po yung nito, kasi hindi ko na naalala, kumbaga, sana pabalik na lang, ganun nga ang mga atake, hindi yung mga sa social media kasi dapat maging Maging aware din isipan tayo. mo muna kasi may mga tao kang na may mali sa caption, caption. dapat maging ka sa caption mo din. So, pag ganun po ba, like kunwari sobrang tagal na talaga na hindi nababalik, may mga fee po ba, additional fee na? Yun sa account, hindi naman ako yung ang importante lang na mas gasto, kahit medyo matagal na makabalik, ay hindi pa na ibabalik. Okay lang, basta maibalik pa din. Kasi at least, another income din kasi yun eh. Kasi pag may naman. gustong mag-rent nun. Hanapin yun. Kasi ang ngayon through Messenger, Facebook na. Through Messenger. PM ka lang, sir, may ganito ka po, may ganyan ka po. Send mo na lang. Minsan, may naghahanap, wala naman sa'yo, di mo alam kung sino nag-rent. Hindi, siyempre nga, friend mo nga, di mo na naalala. So, wala ka na may bibigay. Wala na yung po kasi, di ko pa sila. Wala na. Kung maghanap na lang po kayo sa iba. Sabagay. Yun na lang naging Yung isa sa mga problem ni Sir is yun nga about sa rental. And isa sa mga naging guest po namin dito, yung sa Pigma Guitar, sabi niya, yun din yung naging isa sa mga struggle nila. As a business owner, isa sa mga struggle talaga is yung rent sa mga store nila. Since hindi naman daw talaga laging peak season ng business. So, ang ginagawa kasi nung dating negosyante dito na nag-guest po is, naglalaan talaga sila ng pera para doon. Like, parang every month, may nakalaan na silang pera para sa rent. Tapos, parang hindi daw nila inuuna yung mga personal needs, ganon. Para at least, mailagay na sila for rent. Then, yun nga, another struggle din, sir, is yung mga hindi na nababalik na mga gowns na kung saan need talaga yun para at least maiparent pa sa iba. So, yun nga, para sa mga nag-rent din ng mga gowns, be responsible din sa atin kasi hindi naman laging tayong mga customer yung tama. So, as a business owner din, need din natin na parang i-ano din sa kanila na yun nga, may need din sila na may binubuhay din silang family. So, yung mga gowns yung nire-rent natin, sana maging responsible tayo na maibalik agad. Since, yun nga, need din ng mga owner na ganon. So, aside from those po na mga struggles nyo, ano pa po yung nai-encounter nyo sa mga customers nyo? Kung may mga salbahe bang customer and how you handle those problem po? Kasi sa mga customer, iba-iba naman kasi. Kasi there's a lot of reason kung bakit sila nagalit. Kung baga yung nagalit na yun, kung baga mayroon kang hindi nagawang tama or may mali sa ginawa mo. Number one kasi yun. Minsan kung delay or late, yung pagbigay ng damit or yung ginawa mo late na so on the time na encounter ko yun. Pero ang pinaka-ano ko naman sa experience ko na gano'n, kumbaga, na-handle ko siya bago pa naman yung event, okay yung nangyari.
Kumbaga, kung nga may paggawa ng damit. So, Opo. tomorrow na is yung event. Event. Ngayon ko pa lang sa kanya ipapapit. Pero automatic, bago man yung event, nung dumating yung gabi, okay na yung damit. Kumbaga, nasabi mo din ulit. Pero may pagkakamali ka din na na hindi mo na okay yung damit, pero ginawan mo ng paraan, pero iba na ang pinalit. Kumbaga, yun ang ginawa mong solusyon. Pero hindi lang dapat lagi ganun. Kasi minsan ang client, din sila, dapat kumbaga gagawin mo din yung tama na gusto nila. Huwag mong iyan yung base. So, parang iba na in that time. Kasi based yan sa isang experience ko talaga in person talaga. So, hindi naman kasi yung kaya mong sisihin yung mananahi, yung pinagawa mo. Kasi nga, ikaw dapat, kasi yung may ikaw responsible. yes, ikaw yung kausap, ikaw yung pinakausap nila, ikaw yung pinagawa ng nila. May pinagawa ka na, pero hindi mo siya bibig. Ikaw dapat talaga. Pero kumbaga, lahat ng pagkakamali, i-accept mo dapat. Kung alam mo may pagkakamali ka. Magiging accountable ka dun yes, sa pagkakamali. Kasi, hindi lang lagi perfect ng perfect dapat. Pero as long as na maganda yung output na inaano mo, okay pa din siya. Pero yung pagkakamali na bagay na hindi mo na yung gusto mo, yun din ang number one na dapat huwag mo gagawin ulit. Kasi mali yun para sa kanila. Kasi sila, expecting sila, then umaasa sila ng ganun. Tapos hindi. Okay. So, that maging accountable. Yes. So, since nasabi niyo po nga na sometimes nalilate yung pagbigay ng product na hinihingi nila. So, ask ko lang po if may mga empleyado na po ba kayong kinukuha? Meron ako yung mga friends ko. Kumbaga sinagyan ako coordinator, yung mag-assist or mag-leads. Okay. Kumbaga natutulungan mo din sila. May mga, di ba, may mga mananahik na po ba kayo? Meron na po. Meron na din. Yung nagbe-makeup po, kayo din po ba? Ako nag-makeup tapos yung May yung mga friend friends ko, din. sinasama ko sila. Kumbaga wow. natutulungan mo din sila. Okay. Yun ang isa sa mga golden ng business or magnegosyo may tayo. natutulungan ka. Na magbigay tayo ng madaming employment kasi hindi lang naman tayo yung magsasucceed, also yung ibang tao din magiging successful din. Kasi syempre, may nabibigay tayong pera, so sa family din nila nakaka-help din tayo. So yun yung maganda din sa negosyo kasi hindi lang tayo yung may negosyo, pati nakakabigay din tayo ng nakatulong din tayo sa iba. Aside from that po, na may makeup, may gowns, ano pa po yung mga services na ino-offer ng business niyo po? Mga in-offer ko pa is yung yung sa giveaways, invitation. Giveaways and invitations. Tapos yung ko sa mga ninong and ninang. Ninong and ninang. Kasama na din kasi, kumbaga yun ang mga freebies sa events. Sa events. Kumbaga, free na yun sa kanila, kumbaga hindi na yung nababayaran. Then meron din sounds and light, decoration, kumbaga doon na. Lahat-lahat na po. Doon na rin siya. So, eto po, may nakikita kasi ako, sobrang ganda po nito mga pictures. So, may mga ino-offer din po kayong photography. Mga costume, yes. Ay, opo. Kasi may mga kilala din ako mga friend. Supposedly, lahat naman talaga magaling. Okay. Lahat naman talaga sila magagaling. Kasi kumbaga, paiba-iba kung sino yung available doon. Kung Okay. sino yung hindi, siyempre doon ka naman sa pwede. So, ang maganda yung kay Sir kasi parang lahat na talaga, all package na talaga nandyan. Pati yung photography, andyan na din. Kung ano yung available talaga kasi sa mga friends ngayon kasi ang daming photography na nalabasan, di ba? So ngayon, lahat mo sila kilala. Kumbaga, dapat maging ka din sa, kumbaga, marunong ka rin makipag-socialize sa lahat ng din photographer. Connection din Connection. So, siyempre, ay di available sa ikaw muna friend ang kunin ko. Sure. Di mo sila. Yung iba naman, di available, may event kasi minsan sabay-sabay. So dapat iba naman sa isang wedding, iba naman dapat ng photographer, iba naman ang kunin photographer. Kasi minsan sabay-sabay kasi sila, lalo pag syempre ang season ng wedding kasi Saturday. Lahat busy ang photographer. Lahat busy ang makeup artist. So, ang daming ino-offer ni Sir. So, sa mga food and caterings po, meron din po. Yes, meron tayo sa food and catering. Kayo din po ang nag-aano po? Or friend ko naman. May supplier ako. Wow! Siya naman ang kinukuha ko. Ang ganda naman maging friend ni Sir. Para pag available, ikaw na lang dito. Parang i-refer mo. Ganon. Ikaw na mag-ano sa kanila. On that day, ikaw mag-ano. Kumbaga, hindi lang kasi nasa events ko na sa akin ng lahat. Kumbaga, na-merge siya pero iba-iba ang supplier. Okay. Kumbaga, may kinukuha ko pa doon sa catering, photography, sa styling. Yes. Kumbaga,
hindi lang isa ang natutulungan mo. Madami ka. Madami talaga sila. natutulungan. And also, maganda din to para sa mga customer din. Kasi hindi na talaga sila maghahanap na dito na lang, dito, ganyan. Kasi sa inyo po, lahat na meron talaga. po ako niyan, madam. Opo. Ganito, Parang may ganyan. i-offer ka na, Yes. photography, dito na lang. Kasi meron food and caterings, meron din makeup, stylist, and all. Meron din. So, yun yung maganda kay sir. Kasi total package na, lahat-lahat na available kay sir. Yes. So, may mga friends si sir na available, photography, videography, and makeup, catering, lahat-lahat na. And for sure, maganda naman kasi tingnan niyo naman si sir na sobrang successful na talaga ni sir, and lahat talaga ng mga feedbacks naman ng mga customer is sobrang ganda din, lalo na yung mga fina-flash sa screen. Nakikita naman talaga na sobrang ganda yan. Sobrang ganda ng... Kayo po ang naggumawa ng barong po? Ako ang designer. Wow! Tingnan niyo po, Yan na sobrang yan, ganda. isa, Rapu-Rapu yan, best in modern barong siya. Wow! Rapu-Rapu. Nung festival yan, sa Rapu-Rapu. So makikita niyo naman po na nananalo Yan talaga naman, si sir. national. National po yan? National yan sa Pilipinas. Wow! Na awardee siya. Wow! Yan po yung niya, sinuot niya po. Pinadala ko pa yan from malayo yan eh. From ata yan? From parang Cebu. Wow! Pinadala ko pa yan papuntang Cebu. Wow! Tapos kayo din pa nag-design po niya? Yes po. Wow! Kung ako nag-sketch, meron akong painter na ito ang gagawin mo. Na design. Nakakaabot na yung mga Albay products sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Yes. And yun yung talaga yung goal natin, is makalakop yung mga products ng Albay na ginawa ng Albayano sa iba-ibang lugar. So ito po, yan, kayo din po ba nag-design po? Yes po. Wow! Best in modern, best in cultural attire. Yan po yung nanalo talaga. Yes. Yan, sa Kamalig National National High High School. School. Kailan lang po to? Parang last year. Last year, wow! Last year pa lang ata siya kasi, tama, last year. Kasi this year, turnover niya. Siya nanalo talaga. Yan po. Yan po. Ayun naman, dibo ng sister ko yan. Ako ang nung mga lahat ng dress, Ng dress na, nag-design. Tapos yung itong nag-picture po is friend niya din. Yes. Wow! One of the, Ang ganda! international photographer in Albay. Wow! Marcado Photography. Wow! Uy, ang ganda! Mark Manlangit. Ang supposed ang galing niya mag-photo. Ang sa ganda mga din ng photoshoot. design. Kasi nagano siya sa Miss Earth. Ay, wow! Talaga? Sa Mr. International. This year, month pa lang. This month? Nagano siya. Nag-photoshoot sila sa sa Onjo Traveler. Onju? Sa Onju. Okay. Na-invite natin namin yung Onju dito sa business hour. Si Sir Darwin. Si Sir Darwin, yung DS Events. Yes! Ayan. One of DS Ay, events. friend din niyo po. Yes. Wow, nice. Hello po kay Sir Darwin ng DS Events. Tapos, ayan din po. Alin yan. po dyan yung... Yan na, sa akin yan ang damit niya. Yan naman is yung dalawang teacher yan. nice. Kumbaga nung high school life ko high school ako, Yun doon yung din sila. okay. Kumbaga nasubaybayan din nila ako sa Facebook. Wow, oo. Na akong ginawa nila overall din. Sa wardrobe, Nice. Wow, ang ganda. makeup. Tapos, since dun nga po kayo nakilala sa Facebook po kayo, so sa aside Facebook. from Facebook po, saan pa po kayo makakontak? Sa makakontak ko sa Junifiner Events Organization, Junifiner Events lang sa Opo, page. sa page. Then may Pinar Collection na page. sa page. Then may Facebook na Junipinar. Then may Facebook na Juni M. Magalion. Sa lahat po sa Facebook. Ako lahat po sila active. Active po, Junie Pinard na Facebook page po. Yes. And then, may contact number po ba kayo na pwedeng i-add natin? Meron akong contact number na 0956671188. Yan po yung contact number ni Sir na if interested po kayo na magpagawa ng food caterings and all, lahat ng package na kay Sir na po. So may mga Instagram po ba kayo? TikTok and all? Mayroon akong TikTok and Instagram kasi di ko masyadong use. Kasi ang use ko tayo is Facebook. Facebook. So yun yung ginagamit nyo pang market din. Yes, po. Facebook talaga, number one. Kasi mas marami ang nagpe-Facebook. Oo. Pero ngayon, madami na din ang audience sa TikTok. Madami na din Yes. ang audience sa TikTok. So pwede May na din. kasi ako sa TikTok may content ako doon sa TikTok dati. So, parang naban siya, nawala. Doon nawala yung TikTok ko na. Medyo strict din kasi yung TikTok. Pero maganda, medyo wide na din yung audience sa TikTok.
So, before we end this program, may advice po ba kayo na pwedeng ibigay sa mga gustong magnegosyo, Yes, naman po. na same din ng field na kagaya niyo po? So, Sa akin, para sa lahat ng manonood sa Albay, hindi lang sa Albay, sa ibang lugar na hindi ka magiging successful sa lahat ng ginagawa mo kung hindi ka magkakamali. Kasi yung pagkakamali, yun ang magiging yung lahat ng ginagawa mo, doon mo ma-improve lahat kung paano maging perfect. Na totally imperfect. So, maayos mo lang. Yun ang Mag-grow ka. Yes, i-grow mo lang yung sarili mo. Na pagkakamali, dapat i-grow mo siya, itama mo siya. Then, doon naman sa about naman sa puhunan. Ako kasi, ang ko lang sa inyo advice is, yung clients, yun ang nagiging, natin, sila ang puhunan natin. Sa lahat ng, kasi is, hindi lang pera eh. Kasi ang puhunan talaga natin, number one, is yung relationship natin sa lahat ng taong nakakasalumuhan natin. And yung client natin. Kasi isipin natin, yung recommendation, i-recommend Word ka of sa mouth. na si Tumaya, ganyan. So, paano dapat ito nang gagawin mo is yung relationship sa lahat ng taong nakakahalubilo mo at lahat ng clients na dadating pa sa'yo. Yung dapat ang magiging mo dyan. Kasi ako kasi, para sa akin, sa lahat po, hindi lang po yung pera ang basehan sa lahat ng bagay sa business. Dapat yung marunong ka makipagkapwa-tao at number one, yung relationship mo sa lahat ng nakakahalubilo mo. yes, correct. So, yun nga, gaya din ng sabi ni Sir, ang ganda nung sinabi ni Sir, and sinabi din to ni Taylor Swift na you will never grow if you will never bleed. Serious, madam. Yeah. So, yun. Sabi kasi ni Taylor Swift, hindi ka talaga mag-grow if never kang magkakamali and all. And then, tama din si Sir, yung advice ni Sir na malaking bahagi yung mga tao, yung clients natin sa pag-grow din ng business natin. Yes, Kasi sila ang puhunan. Yes, ang customer natin ang puhunan. Kasi what if sobrang pangit ng mga ginawa mo, so hindi na siya ma-recommend sa ibang tao. So, sobrang thank you po sir sa mga advice and also sa pagtell ng story nyo kung paano nagsimula yung negosyo nyo. So, again, ito ang business, promote mo po muna yung business nyo po. Kung saan kayo makikita and all. Sige. Hello everyone, lahat ng mga taga-Albay, not only in Albay, sa buong mundo or sa buong Pilipinas, yung may gusto kahit malayo pa yan, malapit yan, kaya ko yung puntahan. Hindi man ako makapunta, may magdadala para sa inyo. So, Junipiner Events Organizing Services. Kumbaga nandito po yung lahat, yung makeup, gowns, photo, catering services, lahat po na kailangan natin sa wedding, available po sa Junipiner Events. Kumbaga, pwede po kayo through Facebook mag-inquire, Junipiner and Junipiner Events Organizing Services and Juni M. Magalan sa Facebook. Yan. Pwede po kayong sa akin, mag-message naman through contact number 095667121888. Yan. Saan nga po again? Ang location po natin is Camali Public Market sa second floor po siya. Then, ang office ko naman po, kung saan niyo po ako mapupunta, lagi nandoon is yung sa Barangay Tinago, Purok 1, Camali, Albay. Yan po. So, lagi tayong online, active ang Facebook kasi kailangan. Yung Facebook natin, don't forget. Thank you so much. At dahil dyan, all-in-one package po tayong lahat sa ating event. Thank you so much. Thank you so much po, Sir Johnny Magalion, Yes. owner of Johnny Piner Events and Organizing Services. So again, thank you so much po sir and sa pagkwento ng inyong business. Sobrang inspiring yan, lalo na sa mga gusto din magtayo ng kanilang business. Again, this program is brought to you by Provincial Government of Albay, headed by Acting Governor Baby Glenda Ong Bonggao, and also this is held and supported by Albay Provincial Information Office, headed by Attorney Marilu Duca Castillo, and in behalf of Madam Florence Estrada Rebaya, our LIDIP officer, I am your host Stephanie De Leon, technical writer of Local Economic Development and Investment Promotion Office. So magkita-kita po ulit tayo next week
next Monday para sa another episode ng Lady Po, Business Hour, Magnegosyo Tayo. Thank you! Thank you everyone. Bye. Have a good day. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Lari Po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Lari Po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.